Our Savior, Jesus Christ, has destroyed death and brought life to light through the gospel. The Lord is gracious and merciful. Blessed Monday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love and life, the gift of today. Today is a reminder for us of how God wants to help us in all our needs. In the gospel, we are being reminded of the daughter of Jairus, his request to Jesus to be with him because his daughter is dying. While they were going home, Jesus felt that healing power came from him. And so he asked. And then the woman, 12 years with hemorrhage, touched her the tip of his cloak, the tassel, even the tassel. Because of her faith, she was healed. There are two things in this gospel. The healing of the woman with hemorrhages, yung dinudugong babae for 12 years, and the dead daughter of Jairus who was brought back to life. Meaning, Jesus not only healed or cured the sick, but bring back the dead into life. So, binuhay niya ang patay at nagpagaling ng may sakit. Sometimes, feeling natin, hirap na tayo sa buhay, parang hindi na natin matatawid yung sitwasyon natin. Si Lord, kaya yan. Sometimes, tayo ay namatay na sa buhay na ito. How is that namatay ka na? Yung bang sobrang bigat ng buhay and because parang wala ka nang magagawa, namatay ka na sa sarili. Yung passion, death, and resurrection na tinatawag ni Jesus na mga pinagdaanan niya, pinagdaanan mo na rin. Katulad ng yung PDR, yung pagkamatay sa sarili na na-accept mo na ng babae yung asawa mo o na-accept mo na ikaw ay may cancer terminal na. Ang resurrection mo is nagkaroon ng milagro, biglang nagbago ang asawa mo or nagmilagro ang Panginoong Diyos at naging cancer-free ka. Yan yung mga panahon na ikaw ay namatay. So, hindi lang physical death ang pinag-uusapan natin dito. Yan ang gusto kong pagnilayan natin. Yun yung pagkamatay na spiritual. Yung pagkamatay sa sarili. Yung pagkamatay na hindi ko alam kung gusto mo pa bang mabuhay or inaasahan mo pa bang mabubuhay ka sa pagkamatay na yan. Or parang suntok sa buwan na lang kung mabubuhay ka pa. Parang yung asawa mo ng bababae, who would have thought na sa pamamagitan ni Jesus, pwede magbago ang asawang ng bababae? Di ba pagka nangyari yan sa'yo, speaking from experience, parang feeling mo hindi na siya pwede magbago. Parang dumating ka na sa point na maghihiwalay na lang kayo. Alam niyo yung ganong sitwasyon. And yet, the Lord has His way of turning back everything. Parang hindi kaya talaga ng isip ng tao yun. Diyos lang nakakaalam. Yung may cancer ka, yung sinabi ng doktor na you have 3 months to live. Doktor yun, oo. Yes, pinag-aralan nila yan. Pero, Diyos ba yan? Parang ako, kasi bawal ako manganak. Imagine, bawal ako mag-anak. Imagine, di ako pwede manganak ng normal. Pero 6 na pregnancies ako, yes, may 2 namatay. Pero not because may sakit ako sa puso, but because meron silang sarili nilang sitwasyon. Pero yung Diyos, we cannot fathom how good He is. Parang ito, may sakit yung babaeng dinudugo, yung mamamatay, actually mamamatay pa lang yung anak ni Jairus na yun nung kausap ni Jairus si Jesus. Pero dahil nga
dumaan pa yung babaeng dinudugo, tinanong pa ni Jesus, sino ba ang lumapit sa akin? Dahil patagong ginawa ng babae ito eh. Nahihiya siya. Pero, so it took some time pa before sila makarating dun sa bahay ni Jairus. Kaya kung naghihingalo siya at the time na kinausap ni Jairus si Jesus, pagdating nila doon kamamatay lang. Pero nabuhay ang patay, di ba? Yung Diyos, enormous, amazing, mahirap ipaliwanag kung ano ang pwedeng niyang gawin. Ang dami kong patotoo sa aming buhay mag-asawa, sa aking personal na buhay, sa bawat isa ng aking anak. Yung isang anak ko nalaglag sa Poso Negro, maniwala ba kayo? Yung ate niya ang humila. A 4-year-old and a 6-year-old. Only God can do that. It's a miracle. Yung pag nalaglag yung bata doon sa Poso Negro na ganito lang kaliit, who would have thought na hindi siya malalaglag doon because yung isang batang ate niya, hihilahin siya. Kahit paulit-ulitin kong ibalik sa mind ko yun, that's the power of Jesus. That's the power of God. Sa kasalukuyan, I am in pain. Namamaga ito. Ang sabi ng doktor, huwag kong gamitin, huwag bigyan ng weight, huwag magbitbit, huwag pagpahingahin. Hindi ko alam kung paano ko pagpapahingahin ang right hand ko, ang right arm ko. Right-handed ako, I do not know. I don't really know. Hindi niya naman sinabing maglagay ako ng sling, pero sinabi sa akin na ng therapist, I am into therapy na pagpahingahin ko muna siya kasi allow ko siyang gumaling by itself. Although meron medication, ang daming gamot, pero I entrust this to the Lord. Yung mga nararamdaman, I have so much pain all over, lalo na din sa tuhod, pero I surrender everything to the Lord. Ikaw, kapatid, meron ka bang pinagdadaanan? Napakabigat ba ng problema mo? Huwag kang mahiya kay Lord kasi hindi ka niya pababayaan. Yung mga bagay na, yung bahay namin, yung compound namin na talaga namang ang mga bahay ay nasira na because of, alam niyo na pinopost ko naman sa social media, hindi namin ito kaya mag-isa. I prayed and continuously praying na si Lord na ang mag-take over sa sitwasyon na mga hindi ko ma-imagine kung paano makaalis sa sitwasyon na yan. But the good Lord is here to save all of us. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick. We need healing, dear God. Those who are praying with us, Lord Jesus. Marami pong nagpapadasal, nanghihingi ng dasal, nanghihingi ng kagalingan. Please, be with us always and in all ways ang mga nakikidasal sa atin ngayon, right here, right now. Please bless all of us. In a special way, Lord, we lift up to you the soul of our dear Alfred Almasar. May his soul rest in peace. Panginoon, we ask all of this in your name, in Jesus' name, through the intercession of our Blessed Mama Mary. Amen. Blessed Monday once again. God bless us all.